Noong may assign na ni Aling Sally ang magiging pwesto ng mga kasama, ay muli na siyang bumaba. Nag-abot naman sa kanya ng isang pahabang wallet si Lolo Ino. Sally ikaw na ang mag-budget at mag-isip ng mga pagkain na ipapabili mo. Pwede mong utusan si Alfred. Okay, sige tay. Magpapabili lang ako ng vitamins kay Maribeth. Pero papasamahin ko na rin si Dodong sa kanya. Kumuha ng kapirasong papel si Aling Sally at naglista ng mga ipapabili. Bet, makikisuyo naman ako. Bumili ka ng mga vitamins para sa ating lahat. Ito ang listahan Pharmaton, 2 box. Para sa atin yan ng mga adult. Tapos, Cherryfer. Para kina Gabriel, Jenjen at Buboy. Para makabawi kaagad ang katawan nila. Ang bilis nilang nangayayat Oo nga po Ate Sally. Kawawa nga Ang dami pang pantal sa balat gawa ng kagat ng lamok. Ay, oo nga pala. Bumili ka na rin ng mga ointment para sa kagat ng insekto sa balat natin. Eto, ililista ko na rin. Tapos, bumili na rin kayo ng juice, 3 malalaking pack at tinapay. Para yan bukas, dahil may suma naman tayo para sa ngayong hapon. Okay po. Sagot naman ni Maribeth at agad nang tinanggap ang listahan. Tara Dong, sama tayo sa bayan, may bibilhin tayo. Wika pa nito sa binatang si Dodo. Lumapit naman si Aling Sally kay Alfred. Alfred, makikisuyo naman ako. Samahan mo ang dalawa sa bayan. May ipapabili kasi ako Pagkatapos bumili, ay umuwi na rin kayo agad rito ha. May nakaabang panganib sa atin ngayon at maaring mamayang gabi dumating. Talaga po Aling Sally? Oo, sinabihan si tatay ng mga gabay ni Lino. Isang antingero o albularyo ba? Tapos 7 aswang ang narito sa bayan ng San Sebastian. At dahil sa narito si Gabriel, ay maaari nilang maramdaman ang kapangyarihan ng bata at magpunta rito para maagaw iyon. Sige po Aling Sally, aalis na kami para makauwi agad. Kailangan pala natin maghanda. Oo Alfred, tama ka. Sagot naman ni Aling Sally. Tapos nilapitan naman si Mariposa. Mariposa, iha. May mga aswang at antingero na dumating ngayon dito sa bayan ng San Sebastian. Sa tingin mo, sapat ang kakayahan niyo ni Gabriel para lumaban sa kanila? Bali, nasa 7 raw ang aswang Tapos, isa naman yung may kaalaman. Kung hindi iyon antingero, ay albularyo. Napalingon naman si Gabriel sa kanyang lola. Opo Lola, kayang-kaya ko po iyon. Gusto ko po talagang lumaban. Kaso ayaw naman ako patulungin ni Papa Lino roon. Kaya dito ko na lang siguro yun gagawin. Sabi naman ni Maribeth. Opo Nanay Sally, sa tingin ko po kakayanin namin ni Gabriel. Pero maghanda na lang din po ng armas para kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan at hindi namin magagamit ni Gabriel ang aming kapangyarihan, ay may pagtatanggol pa rin natin ang ating mga sarili. Mukhang hindi naman po basta-basta makakapasok ang mga aswang sa bahay na ito. Napakakapal ng simentong dingding Ang mga bintana naman ay may makakapal na bakal na grills. Tapos ang pinto ay may 2 pintuan din na makapal na bakal. Kaya kahit banggain siguro yan ng aswang, ay hindi sila makakapasok rito. Pero siguro po maghanda na lang din tayo ng maraming pinatulisang kahoy o kawayan tapos ikalat sa paligid. Ako kasi, ang kakayahan ko lang ay more on yung telekinesis. Magpalutang ng mga bagay sa paligid. Hindi kagaya ng kay Gabriel. Kaya niyang tumupok ng aswang kahit medyo malayo pa sa kanya. E di sige, makikisuyo tayo sa paghahanda ng mga pinatulisang kahoy. Sige na, magpahinga na muna kayo ni Gabriel para hindi kayo antukin mamayang gabi habang naghihintay tayo sa mga darating na hindi welcome na bisita. Opo, Nay. Sagot naman ni Mariposa. Tapos umakyat na sa 2 palapag dala si Gabriel. Makalipas lang ang 1 oras
ay nakauwi na sina Beth, Dodong at Alfred. Dala ang mga ipinabili ni Aling Sally. Agad na rin silang nagmerienda bago nagtulong-tulong sa paghahanda ng mga kawayan na may tulis ang dulo, pati na mga kahoy na tag-isang ruler ang haba at may tulis din ang dulo noon. Sabi naman ni Mang Roland, "Sally, wala na ba talagang ibang paraan maliban sa lumaban?" "Oo, Roland, hindi tayo pwedeng tumakas o umalis rito dahil mas mahirap kung masusundan tayo sa daan o doon pa maharang. Hindi tayo makakalaban ng maayos. Samantala kapag dito sa bahay ay marami tayong makakatulong sa laban at ligtas naman pagtaguan ang bahay na ito." Sabi naman ni Alfred, "Huwag kang mag-alala, Kuya Roland. Hindi naman namin first time na may sumalakay ng mga aswang. Medyo tagilid nga kami noong huling atake sa amin dito dahil hindi pa gawa ang bahay na ito. Kaya wala kaming ligtas na mapagtataguan. Nanlaban pa rin naman kami pero hindi namin kinaya. Lalo at may kasama silang may kaalaman sa lihim na karunungan. Kaya hindi rin kinaya ni Manong Ino. Pero sa pagkakataong ito ay mas kampante kami dahil maliban sa narito si Gabriel, may matibay naman tayong bahay na matataguan. Kaya huwag na po kayo matakot. Mukhang kaya-kaya naman natin yung mga paparating mamaya." Sabi naman ni Mang Roland, "Kung tayo-tayo lang ng mga matatanda ang narito ay hindi sana ako mag-aalala. Kaso marami tayong batang kasama rito eh." Sabi naman ni Lolo Ino, "Huwag mong alalahanin ang mga bata, Roland. Pwede naman silang lagyan ng pangontra para hindi nila maramdaman ang bati na ipapadala ng mga aswang sa hangin. Tapos si Gabriel naman, kahit bata pa, ay mukhang hindi naman yan tatablan ng bati dahil sa sarili niyang personal na proteksyon sa katawan, gawa ng kanyang natural na kapangyarihan." Tatango-tango naman si Mang Roland sa mga narinig. Pasado 4:00 ay pinangunahan na ni Aling Sally ang paghahanda ng hapunan. Meron pa naman silang inihaw na liempo ng baboy at adobo, kaya sobra-sobra pa iyon na pang-ulam sa kanilang hapunan. Matapos makapaghain ay agad na rin silang nagsikain para ready na sa maaaring dumating. Kinagabihan, nakatambay si Lolo Ino sa labas ng bahay kasama si Mang Doming, Alfred at Mang Roland. Nakita niya si Clea na naroon sa may unahan ng gate nakatayo, kaya tumayo na siya agad at lumapit. "Ano yun, Clea?" "Kaibigang Ino, nararamdaman kong papunta na rito ang mga aswang na sinasabi ko. Ang problema ay baka hindi namin kayo matulungan ng sapat dahil ramdam kong may kakaibang kapangyarihan na malakas magtaboy ng elemento ang taong iyon. Kaya baka maging solo nyo ang laban na ito." "Oo, Clea, salamat sa babala. Naghanda naman kami, kaya wala ka rin dapat ipag-alala." "Oo, sige, kaibigang Ino, aalis na kami." Wika noon at nakita ni Lolo Ino sa unahan na naroon din pala ang 2 tikbalang at ang kapre na si Ringo. Noong muling humarap ang mga kasama ay sinabi ni Lolo Ino, "Sige na, magsipasok na kayo sa loob. Ako na ang maiiwan rito at mag-aabang sa mga darating. Papunta na raw eh." Sabi naman ni Mang Roland, "Tay, sigurado ka? Tamang ideya na ikaw ang mananatili rito sa labas at haharap sa kanila?" "Oo naman. Ako dapat ang makikipag-usap sa kanila. Susubukan ko muna silang pakiusapan na umalis para wala nang mapahamak sa kanila o sa atin. Pero kung magmamatigas sila, talagang lalaban tayo." "Okay, sige po, Tay. Mag-iingat kayo rito." Wika pa ni Mang Roland at pumasok na sa bahay ang mga kasamang lalaki na naroon. Ilang saglit pa ay may naririnig na si Lolo Ino na alulong ng mga asong paparating. Pumatong siya sa kahoy na scaffolding na naroon sa loob para makita niya ang labas ng pader.
At nakita niya nga ang mga kalalakihang paparating mula sa unahan. Nasaan yung tao pa naman sila, pero may mapupulang mga mata. Nagsalita ang isa sa kanila. "Magandang gabi po, Tatang," sabi naman ni Lolo Ino. "Magandang gabi rin sa inyo. Ano bang maipaglilingkod ko?" "Mabuti at naitanong mo yan, Tatang. Kung maaari sana, ay pagbuksan mo kami ng gate nyo para mapag-usapan nating maigi ang aming pakay. Medyo mahalaga kasi ito." "Ah, ganun ba? Pero pasensya ka na, iho, dahil ang layunin ng pagkakaroon ng bakod ay para hindi makapasok ang mga taong hindi kakilala. Para sa akin ay sapat na itong narito ako sa loob at nag-uusap tayo. Nakikita naman kita at nakikita mo rin ako. Sigurado rin ako na napakatalas ng pandinig nyo dahil sa inyong pagiging nilalang ng dilim." "Eh di sige, kung ayaw mo kami papasukin, dito na tayo mag-usap. Ganito kasi yan, Tatang. Usapang albularyo sa albularyo itong pakay ko sa'yo. Sa tingin ko, alam mo kung bakit ako narito ngayon. Ibigay mo na lang sa amin yung bata na mukhang anak ng isang babaylan. Tapos, aalis na kami. Ganun lang kadali. Walang masasaktan. Tsaka, mukhang hindi mo kailangan ang batang iyan. Kung kailangan mo kasi yan, ay kinuha mo na dapat ang kapangyarihang tinataglay niya." "Oo, tama ka dyan, iho. Pero mukhang hindi mo nasubukan magkaroon ng anak o mga kamag-anak. Kung ikaw kasi may anak o apo, ay hindi mo siya sasaktan o pagsasamantalahan ang kakayahan o kapangyarihan na meron siya. At mas lalong hindi mo siya ibibigay sa kung kani-kanino lang na hihingiin. Ano yun? Parang manok na ibibigay na lang basta kapag may humingi." "Ang totoo niyan, inaasahan ko naman na sasabihin mo yan, Tanda. Pero idinaan ko pa rin sa maayos na pakikipag-usap. Dahil baka lang ibigay mo ng kusa para walang gulo at walang masaktan. Ano, huling babala na ito. Ibibigay niyo ba ang batang yan? O kami ang papasok dyan para kunin siya ng sapilitan? At bilang parusa sa pagmamatigas niyo, ay papaslangin at kakainin namin lahat ng nandyan sa loob. Mukhang maraming tao dyan eh. At ikaw lang ang ititira kong buhay. Para naman magdusa ka sa pag-iisip na kung hindi ka nagmatigas, ay wala sanang ibang mapapahamak maliban sa batang hinihingi ko. Sige na mga kasama, pasukin niyo na ang bahay na iyan. Patayin lahat ng nasa loob at dalhin sa akin rito ng walang galos ang batang kailangan natin." Agad nagsiungol ang mga kalalakihan. Nagbago ang hugis ng ulo at nagkabalahibo. Nagmukha na talaga silang lobo na may malalaking ngipin, kasabay ng mga pag-alulong at angil na talagang nakakakilabot sa pandinig. Matapos magpalit ng anyo, ay nagsitalon ang mga iyon patungo sa pader para makapasok. Pero tumalsik rin sila papabalik na parang bumangga sa isang hindi nakikitang barrier. Tumawa naman ang may edad na albularyong aswang na nasa labas. "Gumagamit ka pala ng pambatang tricks. Alam mo bang yan ang una kong inaral noong nasa 18 taong gulang pa lang ako? Lumang-luma na yan at hindi malakas. Kaya kong basagin ang proteksyon na yan habang humahatsing ako." Itinaas ng lalaki ang kamay at kukumpas na sana paturo sa bakuran para basagin ang espiritual na proteksyon na inilagay ni Lolo Ino. Pero hindi niya naituloy noong makitang nagtalsikan ang mga aswang na kasama niya. Kasunod ng pagkarinig ng halinghing ng mga dumaang tunog ng kabayo, mga tikbalang. May tumama rin na bulto ng puting hangin sa aswang na albularyo na nagpatalsik sa kanya sa malayo. Pero nagawa namang mag-backflip sa ere
kaya bumagsak iyon sa lupa ng nakatayo at naka-fighting stance. Hahaha! Isang diwata! Nakalimutan mo na ba na nilikha ka para maging bantay ng mga puno at halaman? Hindi kayo biniyayaan ng kapangyarihan na sapat para lumaban sa isang albularyo. Kaya para mo lang ako hinipan ng malakas na hangin. Sabi naman ni Clea, narito kami para protektahan ang batang nasa loob. Hindi kami papayag na kunin niyo siya para maggamit ang kapangyarihan niya sa kasamaan. Ah, ganun ba? E di sige, subukan niyo kaming pigilan. Wika pa ng albularyo, sabay bato ng maliliit na tigalpo patungo kay Clea. Si Clea naman ay pilit na umiilag habang palipat-lipat ng pwesto. Samantala, sa likurang bahagi naman ay naroon si Ringo, pinagtutulungan ng 3 mababangis na aswang. Mabilis dumaluhong ang isang aswang at tumalon upang kagatin ang balikat ni Ringo. Pero mabilis naman na nakawasiwas ng dalang sanga ng puno ang kapre. Sapul sa katawan ang aswang na iyon at malayo ang kinatalsikan. Maririnig pa ang pag-igik noon na parang asong nasasaktan. Samantala, nakakagat naman sa magkabilang braso ang 2 pang taong lobo. Panay ang wasiwas ni Ringo sa kanyang magkabilang braso, pero baon ang matatalas na ngipin ng mga iyon. Ibinaon rin ang matatalas na kuko, kaya naman kapit na kapit talaga. Pilit pinapatigas ni Ringo ang kanyang mga kalamnan para hindi mabaklas sa lakas ng kagat noong 2 aswang. Dahil sa ayaw talagang matanggal ng pagkakakagat, kaya magkasabay na ibinagsak ni Ringo ang kanyang 2 kamay sa lupa na parang naka-planking position. Dahil doon ay nasaktan ang 2 taong lobo at nakabitaw. Pero bago pa man makatayo si Ringo, ay isang kalmot ang gumuhit sa kanyang balikat. Napaliad siya sa sakit at pinilit na tumayo. Pero bago pa siya tumayo ay isang malakas na suntok ang ibinigay sa kanya ng isang aswang na nasundan naman ng malakas sa pagkalmot sa sikmura. Gumuhit at sumugat iyon ng malalim. Tumayo siya at napaatras. Paikot-ikot sa kanya ang 3 mababangis na aswang at sabay-sabay na sumugod. 2 ang kumagat sa balikat. Isa naman ay sa likurang bahagi ng binti. Napapasigaw ang kawawang kapre dahil sa sakit, pero wala siyang magagawa kundi ang ipagtanggol ang sarili niya. Maging ang mga kasama ay abala rin sa pagharap sa tig-2 aswang. Mabilis nakatalon patungo sa mukha ni Rene ang isang aswang, pero mabilis niya yung sinipa sa dibdib. Dinig niya ang pagkadurog ng mga buto roon, pero dahil sa mga aswang na iyon, ay magpapahinga lang sandali at maaari nang makabalik sa laban. Pagkalapit naman ng 2 aswang, ay binanatan ni Rene ng jab straight na kumonekta sa mukha at saglit nawala ng paningin dahil sa pagsalubong sa malaking kamao ng tikbalang. Noong magmulat muli ng mata ang 2 aswang, ay kinurap-kurap niya ang kanyang mga mata dahil nawala ang tikbalang. Pero huli na noong muli niya iyong makita dahil naroon pala sa ilalim, nag-slope ng napakababa, sabay bomba ng isang malakas na uppercut, kasabay ng pagpadyak ng mga paa paitaas. Dahil sa tikbalang nga si Rene at ang mga hita ang pinakamalakas nilang bahagi sa katawan, kaya naman triple ang puwersang sumama sa pagsuntok na iyon, na naging dahilan ng pagkadurog ng panga ng aswang at napunit din ang balat sa leeg na halos mapahiwalay na ang ulo sa katawan. Pagkabagsak ng 2 aswang sa lupa ay wala ng buhay. Hinanap naman ni Rene ang unang aswang na napatalsik niya.
Pero pagkalingon niya sa likuran ay nasa ere na iyon nakatalon at masyado nang malapit. Kaya hindi niya na nailagan. Isinalag niya na lang ang kanyang braso at iyon ang nasagpang ng malalakas na panga ng aswang. Magkasama silang bumagsak sa lupa. Panay ang kalmot ng aswang sa kanya habang nakakumbabaw. Samantala si Rene naman ay hindi makatayo at pilit na sinusuntok ang mukha ng aswang pero hindi tumatama dahil nasasalag iyon. Kaya imbis na suntukin ay kinapitan niya na lang iyon at hinila papalapit sa katawan para kanyang mayakap. Saka sila nagpagulong-gulong sa lupa. Doon na nakabitaw ang aswang at halos magkasabay silang tumayo. Umaktong tatakbo si Rene kaya agad sumugod ang aswang na siya namang pinakamali na ginawa noon. Akala kasi noon ay tatakbo si Rene para tumakas. Pero ang totoo, umatras lang iyon para makakuha ng tamang espasyo para makatakbo ng mapuwersa papabalik. Noong bumalik nga si Rene, ay hindi na iyon napaghandaan ng aswang. Isinalubong ni Rene sa sikmura ng aswang ang kanyang pangmalakasang sipa na bumuta sa sikmura noon. Napalugmok ang aswang matapos mabunot ni Rene ang kanyang paa sa loob ng katawan. Buhay pa ang aswang at umaangil pero hirap na itong tumayo. Nilapitan iyon ni Rene at kaliwat ka ng binoksing ang mukha. Saka binomba rin ng isang pangmalakasang right hook na bumali sa liig ng aswang. Noong tatakbo na sana si Rene para tulungan si Ron, ay laking gulat niya nang tamaan siya ng isang malakas na tigalpo sa kanyang likuran. Malayo ang kanyang kinatalsikan at nalapnos ang kanyang buong likod dahil sa magkahalong apoy at kuryente na nakapaloob sa tigalpong ibinato sa kanya noong aswang na albularyo. Nawala ng malay si Rene noong bumagsak sa lupa. Napasigaw naman si Clea. Pero dahil sa pagtitig niya kay Rene ng matagal, ay hindi niya napansin ang mabilisang paggalaw noong albularyo at nagbato rin ng tigalpo papunta sa kanya. Tinamaan ng malakas na tigalpo si Clea at nalapnos ang mukha. Wala na rin iyong malay noong bumagsak sa lupa. Samantala, habang nakatayo si Lolo Ino sa may scaffolding, ay umusal siya ng orasyon at nagbato ng tigalpo patungo doon sa albularyong aswang. Pero nagulat siya noong itaas ng albularyo ang kaliwang kamay. Sinalo noon ang kanyang ibinato at ibinalik ang tigalpo na sinamahan pa ng karagdagang lakas. Sapul si Lolo Ino. Nalaglag siya sa scaffolding at bumagsak sa lupa. Hindi naman siya nawala ng malay, pero nahirapang bumangon. Pagkakita sa kanya ng mga kasama, ay agad silang nagsilabasan. Inalalayan nila Aling Sally, Maribet, Leandra at Julie si Lolo Ino upang madala sa loob. Sina Mang Roland, Dodong at Alfred naman ay may hawak na itak at sibat para abangan ang papasok ng mga aswang sa bakuran. Nang biglang may isang malakas na pagsabog, nawasak ang gate ng pader. Tinira pala ito ng malakas na tigalpo noong albularyo. Kasamang tumilapon ang mga kalalakihan. Malaki naman ang ngiti ng albularyo nang pumasok sa tarangkahan. Mabilis lumabas ng bahay si Mariposa at agad kumumpas paturo sa mga pinatulisang kahoy na naggalat sa paligid. Sabay ikinumpas na rin paturo doon sa albularyo. Pero sinalubong lang din iyon ng tigalpo kaya hindi rin nakatagos. Tapos noong ang matanda naman ang kumumpas paturo kay Mariposa, ay biglang nanikip ang lalamunan at dibdib niya. Hindi na siya makahinga. Unti-unti na rin umaangat sa ere. Samantala, si Gabriel naman ay nasa loob ng bahay kasama si Mira, Jenjen at Buboy. Binilinan kasi ni Mariposa na wag muna itong lalabas. Nag-aalala sila
na baka mas malakas ang albularyong nasa labas at matalo ang kapangyarihan na meron si Gabriel. Kaya hanggat maaari, ayaw nila lumabas ang bata para hindi ito mapahamak. Sabi ni Gabriel, "Ate Jenjen, kailangan ko nang lumabas dahil baka may masama nang ginawa ang mga aswang kina lolo at lola." Sabi naman ni Jenjen, "Hala Gabriel, diba ang sabi ni mama mo huwag ka raw lalabas dahil baka tangayin ka ng mga aswang. Natatapang pa naman ang mga iyon tsaka malalakas." Wala na ngang nagawa si Gabriel kundi ang magmukmuk sa kanto habang inaabangan kung tatawagin siya ng kanyang ina o ng lola. Samantala sa bahagi naman ng tikbalang na si Ron ay patuloy pa rin iyon na nakikipaglaban sa dalawang aswang. Hindi niya madaan sa pangmalakasang sipa dahil tila alam ng mga aswang na gagamitin niya ang teknik na iyon, kaya hindi sila lumalayo. Panay ang kapit sa mga braso at hita niya at kumakagat rin, kaya hindi siya makasipa ng malayuan. Sa bahagi naman ni Ringo ay patuloy rin ang kanilang paglalaban, pero dalawa na lang ang aswang na natira. Dahil nahawakan ni Ringo ang mga binti noong isang aswang at diretsong inihampas sa isang malaking buhay na bato. Nadurog ang bato at nagkalasog-lasog rin ang katawan noong aswang. Iyong dalawa naman ay ilang beses niya nang nahampas ng kahoy, kaya mabibilang na rin ang dami ng bali sa katawan. Kaya naman hindi na masyadong mabilis magsikilos. Napansin noong aswang na albularyo na wala pang nakakapasok sa mga tauhan niya sa loob ng bakuran. Kaya binitawan niya ang espiritual na pagkakasakal kay Mariposa saka lumabas. Kinumpasan niya ng tigalpo si Ron na hawak-hawak ng dalawang aswang sa magkabilang kamay. Tumilapon ang kawawang tikbalang at bumangga sa isang puno habang may malaking lapnos sa likuran. Nawala na rin iyon ng malay. Tapos sunod na pinuntahan noong albularyong aswang ay si Ringo. Nakataas na ang mga kamay ni Ringo upang hampasin na sana ng malaking kahoy ang ulo noong nanghihinang aswang. Pero nauna na sa pagpapakawala ng tigalpo ang matandang albularyo. Sapul rin sa katawan si Ringo at tumalsik sa malayo. Bumagsak din iyon nang wala ng malay. "Sige na, kumilos na kayo! Kunin nyo na sa loob ang bata!" Wika noong albularyo. Agad namang nagsikilos ang natirang apat na aswang. Nagsitalon ang mga iyon sa pader para makatawid papasok. Ayaw na nilang umikot pa sa main gate dahil kaya naman nilang talunin ang pader, lalo at wala na ang bakod proteksyon. Agad nang nagsikilos sina Mang Roland, Alfred at Dodong para labanan ang mga aswang na nasa pader at papatalon na sa kanila. Samantala si Mariposa naman ay nawala ng malay matapos kapusin ng hangin sa espiritual na pagkakasakal sa kanya ng albularyo. Muling naglakad ng dahan-dahan ang albularyo papunta sa main gate at noong naroon na sa bukana ay kalmado lang na nanunood sa paglalaban ng mga tauhan niyang aswang laban kina Mang Roland, Dominic at Alfred. Wala rin kasing malay si Lolo Ino, kaya naroon lang iyon nakahiga sa may gilid sa loob ng bahay. Sa bahagi naman ni Clea ay muli siyang nagkamalay matapos tamaan ng isang malakas na tigalpo noong albularyo. Gumapang siya upang makita ang nangyayari sa loob. Nakita niyang pinaglalaruan lang ng mga aswang sila Mang Roland dahil di hamak naman na mas malakas at mabibilis ang mga aswang na iyon kumpara sa kanila. Alam ni Clea na wala rin siyang maitutulong kahit pa lumapit siya roon. Kaya nagtuloy na siya sa paggapang hanggang sa makarating sa kinaroroonan ni Rene. Nakabulagta si Rene sa isang puno. Pagkalapit ay idinikit ni Clea ang tenga niya sa dibdib ng tikbalang.
May pintig pa ang puso noon. Ibig sabihin, buhay pa. Pilit niyang inaalog-alog at tinatapik ang mukha ni Rene hanggang sa tuluyan ng magising. Leia, ang pamilya ni Lino, ano nang nangyari sa kanila? Tanong pa noon. Hindi maganda rin eh. Gaya natin, wala rin silang kalaban-laban sa mga aswang at doon sa albularyong dumating. Anong gagawin natin, Clea? Hindi sapat ang kakayahan ko para labanan ang albularyo o kahit pa ang mga aswang. Mahina na ako masyado. Sabi naman ni Clea, Rene, may natitira akong paraan. Iligtas mo ang anak ni Lino. Kahit iyon lang ang mailigtas mo, ay ayos na ako doon. Paano, Clea? Hindi na rin ako makatakbo ng mabilis. May ibibigay ako sa iyo, Rene. Gamitin mo ito para iligtas si Gabriel. Pinatulis ni Clea ang kanyang kuko at iginuhit sa hita ni Rene. Napapikit naman ang tikbalang sa sakit pero tiniis niya iyon. Hindi siya sumigaw. May inilabas naman na kwinta si Clea mula sa kanyang suot na damit. Tapos inilapat roon ang kanyang kamay, sabay pumikit. Kitang-kita ni Rene noong lumabas ang puting liwanag na tila mga guhit ng hangin mula sa katawan ni Clea. Tapos pumunta sa maliit na kristal na pendant noong kwintas. Sabi naman ni Rene, Ano ginagawa mo, Clea? Ilalagay ko lahat ng natitirang lakas ko sa kristal na ito para ipasa sa iyo. Ha? Huwag! Huwag mong gawin yan! Mamamatay ka! Ayos lang ako rin eh. Ang mahalaga, namatay akong tinutupad ang pangako ko na paglingkuran si Lino. Wala akong mukhang maiharap sa kanya kapag nagawang mabihag ng mga aswang si Gabriel. Huwag mong sayangin ang sakripisyo ko rin eh. Gamitin mo ang buhay ko para iligtas si Gabriel. Hindi na nakaimik pa si Rene dahil mabilis hinatak ni Clea ang kristal sa kwintas. Tapos ipinasok sa nakabukas na sugat sa hita ni Rene. Pagkapasok noong kristal ay agad rin namang nagsara ang sugat, kasabay ng pagbagsak ng katawan ni Clea sa lupa. Agad naman siyang dinampot ni Rene at isinandal sa puno ang walang buhay na katawan ng diwatang gala. Agad tumayo si Rene at nagtungo sa bukana ng gate. Saktong nakita niyang nagkamalay na si Mariposa at tumayo. Kumumpas iyon muli paturo sa matutulis na kahoy para ibato patungo sa mga aswang. Pero maagap na nakapagtaas ng kamay ang albularyo at sinakal muli ng espiritual na kapangyarihan si Mariposa. Muling iniangat sa ere habang kinakapos ng hangin. Kaya naman agad nang ginamit ni Rene ang kapangyarihan ni Clea at mabilis na tumakbo, sabay karga kay Mariposa at itinakbo sa malayo. Hayop na tikbalang yun ah! Buhay pa pala yun! Paano niya nagawang tumakbo ng mabilis? Wika ng albularyo. Sige na mga bata! Ipagpatuloy niyo na ang paggulpi sa mga iyan para mapilitang lumabas ang batang nasa loob. Tumayo ng tuwid ang mga aswang upang muling magsimula sa pagpapahirap kina Mang Roland, Dodong at Alfred. Nang mabilis na sumirit sa hangin ang mga pinatulisang kahoy at nagsitusok sa ulo at katawan noong 4 na aswang. Gulat na gulat ang albularyo kung sino ang may gawa noon. Paanong nagamit ang ganoon kabilis na kapangyarihan nang hindi niya napaghahandaan. Hanggang sa lumabas na nga ng bahay si Gabriel. Agad rin iyon kumumpas ng mga matutulis na kahoy paturo sa albularyo. Kinontra naman iyon ng albularyo, pero iyong 4 na para sa katawan niya lang ang kanyang nasalag. Iyong 4 pang natira na papunta sa mga hita niya ay hindi niya napigilan. Napaungol sa sakit ang albularyo dahil sa matutulis na kahoy na nakatusok sa kanyang mga hita. Walang hiya kang bata ka! Nagbibiro lang naman ako at nakikipaglaro! Bakit ka nananakit ka agad?
Ha? Anong nagbibiro? Binugbog mo sila lolo ko at Kuya Dodong. Si mama ko nakita ko kanina na sinasakal mo sa malayo. Hindi ka nagbibiro. Gusto mo kami saktan. Ano ka ba? Hindi naman. Sorry na. Gusto ko lang naman na imbitahan ka sa bahay. Maraming pagkain roon at laruan. Ibibigay ko lahat iyon sa iyo. Kaya kita pinuntahan rito. Sabi naman ni Mang Roland habang namimilipit sa hapdi ng mga kalmot. Apo, huwag ka makikinig sa kanya. Inuuto ka lang niya. Gusto niya kaming lahat na patayin at hindi iyon pagbibiro. Sabi naman ni Gabriel, alam ko po lolo. Tsaka magbabayad siya. Sinira niya ang gate ng bahay namin ni Papa Lino ko. Kaya bad siya. Dapat sa kanya ay mawala. Nagsalubong ang mga kilay ni Gabriel at nagsimulang manikip na rin ang dibdib noong albularyo. Pero nagawa pa noong umusal ng mga pangmalakasang orasyon sa kanyang isipan at ikinumpas ang mga daliri paturo kay Gabriel. Nagliparan ang mga bato, pati na ang iba pang matutulis na kahoy na naggalat sa paligid. Sumirit din iyon sa hangin patungo kay Gabriel. Pero tila may hindi nakikitang protective shield na nakapalibot sa bata dahil hindi nakakatagos ang mga ibinabato ng albularyo. Hanggang sa ikuyom ni Gabriel ang kanyang dalawang kamay. Doon na makikitang tila nagmukhang kamatis na pinipiga ang albularyong iyon. Nadudurog ang mga laman at buto kasabay ng sobrang lakas na pagpalahaw dahil sa sakit. Ilang saglit pa ay nadurog na nga ang nalulusaw na katawan na parang giniling na kamatis. Muling nagkumpas si Gabriel paturo roon at nagliyab ang durog na laman. Pati na ang mga aswang na nakita niya sa paligid ay kinumpasan niya na rin. Nagliyab na rin ang kanilang walang buhay na mga katawan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 293. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.